Sa CCTV footage na ito nakuha sa Santo Tomas, Batangas, November 11 itong taon, makikita ang pag-aabang ng ilang tao sa isang lalaki. Pagdating nito, sinubukan ng lalaki na kumaripas, papalayo. Pero kinuyog na siya at binalibag sa sahig. Pinalibutan at sapilitang binitbit palabas ng compound ang lalaki. Ayon sa biktima na isa palang person with disability o PWD, mga tanod ng barangay ang ilan sa mga nanakit sa kanya. Maging sa mga oportunidad at trabaho, tila na pagkakaitan ang ilang may kapansanan. Sa kabuuang workforce ng bansa, kakaunti lang ang PWD na nakapagtatrabaho. Paano mapoprotektahan ang karapatan ng mga PWD? Sa gitna ng mainit at maingay na kalsada sa Viluna at Nia Road sa Quezon City, makikita ang dalawang batang babae. Ang isa, nangangalakal ng basura. Ang isa naman ay nagtitinda ng sampagita. Minsan, 8 po or 9 ako nang umaalis dito tapos mag-aalauna na po ako umuwi. Alas 6 po kami gumigising. Diretso po kami Viluna, mangangalakal po kami. Sa murang edad, naharap na sila sa mabigat na responsibilidad. Dahil ang dalawang minor de edad parehong may mga anak na. Natunto na reporter's notebook sa Occidental Mindoro ang lalaki sa video na kinuyog at sinaktan ng mga tanod. Nagpapagaling pa si Mark Clarence Soriano, 21 years old, mula sa mga pasa at sugat na natamo niya. Ibang mata ko, pulang-pula po yan yung sinuntok po nila. Ngayon po, magaling na po. Ganun din po to dahil tumakbo po ako dahil gusto po nila ako bugbugin. May hemangioma o bukol sa labi si Clarence kaya hirap siya sa pagsasalita. Dahil sa kanyang kondisyon, may tuturing siyang PWD dahil sa speech impairment. Hindi man daw ganun kahalata ang kanyang kondisyon, malaki rin daw ang epekto nito sa kanyang buhay. Kaya din po kasi pag nagsasalita po ako, sumasakit din po minsan. Ginahayaan ko na lang po. Minsan po nabubuli din po ako. Mag-iisang taon na siyang nagtatrabaho sa Batangas bilang worker sa isang poultry. Kwento niya, katatapos lang nilang magkaroon ng kaunting kasiyahan ng kanyang mga katrabaho. Laking gulat daw niya nang makita mga lalaki na inaabangan na sila sa compound ng kanilang tinutuluyan. Yung out po namin mga 3:30 na po. Yung paglabas po namin pag-uwi, nagkaroon po ng happy-happy. Mga 6 na po kami natapos na yun eh. Tapos, hinatid po namin yung kasama namin na isa. Tsaka pagbalik po, doon na po ako binugbog po. Yung una po, hindi ko po kilala yung mga tao na nandun. Yung nambugbog po sa akin. Yung nasa barangay hall na po ako, bago ko po nalaman na mga tanod po pala yun, tsaka kapitan. Hindi na po ako lumaban yung binubugbog po nila ako kasi pag lumaban po ako baka lalo po nila akong bugbugin. Pagkatapos ng insidente, dinala raw sila ng kanyang katrabaho sa barangay hall at ginawa ng report. Matapos ipagamot ang kanilang mga sugat, sinabihan daw sila ng mga pinapasukang agency na sisante na sila at kailangan na nilang umuwi ng Mindoro. Nag-usap-usap po sila ng HR, tsaka yung HR po nag-terminate sa akin. Pinapili po kasi sila kung papaalisin po kami o pag hindi po kasi kami pinalis, madadamay po kasi yung company. Kaya kami po ang pinalis. Sinabi sa akin, mag-sorry na lang daw po ako. Tsaka hayaan na lang daw po yung ganun para matahimik daw po. Nagtatrabaho lang naman po ako Bigla na lang ganun ang ginawa nila sa akin.
Wala naman po akong kasalanan. Ang kinikita niya sa isang buwan, hindi lang pandagdag sa pang-araw-araw ng kanyang pamilya. Nag-iipon din pala si Clarence para maipagamot ang kanyang bukol. Para makuha ang panig ng barangay na sangkot sa pananakit kay Clarence, tinungo ng reporter's notebook ang barangay hall ng Santa Teresita. Kinumpirma ng barangay chairman na mga tanod niya ang ilan sa mga lalaking nasa CCTV footage. Pero nilinaw niya na nangyari ito dahil sa panggugulo daw ni Clarence at dalawa pa nitong kasama. Sabi nila sa akin, Kap, meron ditong 3 lalaki na kinakalampag yung trash can nyo, yung basurahan nyo, pati yung gate nyo. Sabi, bakit? Mga lasing po, hindi ko namin mabawalan. Pero itinanggi ni Clarence na sila ang nanggulo. Naglalakad lang po kami na yun. Bigla na lang kaming hinampas sa ulo. Tsaka ang sabi-sabi nila 1 AM daw nangyari yung batuhan at tsaka lampog sa bahay ng kapitan. 3:30 na po yung out namin. At kung totoo man na may reklamo laban kay Clarence, bakit nga ba hindi sila dinala sa barangay? Bakit siya kinuyog at pinagbubugbog? Sa sobrang ano na ng mga tao, hindi na napigilan. Meron nga dong hindi pa taga dito eh. Inano ko lang, sa barangay lang tayo. Sa barangay lang tayo. At para masettle lahat yan. Ayon naman sa kapitan, hindi raw sila ang nagpaalis kay Clarence sa trabaho. Hindi kami warlord dito. Pinay attention ko yung kung saan sila go-work. Kausap ko sila dito. Nagbigay din naman ng statement yung kalang agency. Siyempre, hindi ko naman pwede sisihin ng mga tanod ko. Kami nga nagpapaano ng peace and order eh. Pero sabi ko, next time medyo careful tayo. Medyo maging pasensyoso tayo. Sa ngayon, nagpapagaling si Clarence at naghahanap na rin ng bagong trabaho. Pero hindi siya kampante na matatanggap siya agad dahil sa kanyang kalagayan. Iilan lang sa mga PWD ang maswerte na nakakahanap ng trabaho. Ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.9 million na persons with disability ang nasa working age group. Pero sa bilang na ito, nasa mahigit 350,000 o 15% lang ang may trabaho. Kabilang dito ang 47 taong gulang na si Narciso Lomo, isang polio survivor. Alas 6 ng umaga, nag-aayos na siya para pumasok sa trabaho. Dahil may saklay, laging special trip na tricycle ang sinasakyan niya papunta sa pinapasukang pagawaan ng aluminum. Imbes na 15 piso, nasa 50 piso ang kailangan niyang ilaan para makarating ng trabaho. All around ang trabaho ni Narciso dito, pero tinutulungan siya ng mga katrabaho niya para mas mapadali ang kanyang trabaho. Anong trabaho nyo rito? Ano yung ginagawa nyo? Ano po ako, maintenance po ako ng mga sasakyan. Pag wala po akong nire-repair, ito po, nag-i-screen, nag-aayos ako ng mga assemble, yung parang perimeter namin para sa mga salamin. Ang dami mo palang ginagawa Opo, dito. wala lang po ako, ma'am. Eh di sandali, habang ginagawa mo to, binabalansi mo yung sarili mo. Opo, ma'am, medyo, kailangan ko po na may masasandalan, may mahawakan. Tsaka kailangan ko po ng, habang nakadiin ako rito, nakahawak, hindi kasi ako pwedeng magkikilos ng walang hinahawakan. Nag-alinlangan daw ang employer ni Narciso nung kunin siya dahil sa kapansanan nito. Pero nang makitaan ng determinasyon, dito na raw niya inalagaan si Narciso bilang empleyado. Pagkatapos ng trabaho, sinabayan ko si Narciso sa pag-uwi. Pagdating sa bahay nila, dito ko nalaman kung bakit ganun na lang ang pagpupursige niya sa trabaho. Siya pala ang bumubuhay sa kanyang mga magulang, pati na sa 9 na taong gulang niyang anak. Anong
sinasabi sa'yo nun? Nung naghahanap ka ng trabaho, nag-a-apply ka, ano sinasabi nila sa'yo? Yun nga po, imbis na interviewin ako sa loob, sa labas na lang. Titingnan lang yung papel, yung malilita. Sige po, tatawagan na lang po namin kayo. Parang wala kang pakinabang. Yun nga po, yung boss ko ang tumanggap sa akin. Kaya, ang malaking pasasalamat ko sa kanya. Nagtiwala sa akin. Napakalaking tulong yung binigay niya sa akin kasi lalo na sa panahon na walang-wala ka. Siya po yung tumanggap. Hangad niya mapagtapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Ano inaalala mo para sa kanya? Paano ko po sila mapapayaan, mapapaaral hanggang saan ba kakayanin. Mag-iisip ka ng nila, kinabukasan. Ang hirap. Kaya minsan, pag nasa trabaho ko, mapapaisip ako na hanggat kaya ko, bibigay ko yung best ko sa kanila. Yun nga po ang iniisip ko eh. Kailangan, nakikita nila ako na kahit ako ganito, nagsusumikap sa buhay para itaguyod ko sila. Hindi naman saan mangyari. Pero sa akin, pinagkaloob ng Diyos na naging ganito ako. Siguro pagkakaloob niya rin na mabigyan ako ng mabuting anak. Mabuting pamilya. Minsan namang nag-viral ang isang PWD. Kailangan niyang tumawid ng kalsada habang naglalako ng ice candy. Nahanap siya ng reporter's notebook sa Caloocan City. 2017 nang ma-stroke si Albert Larion. Dahil dito hindi na siya makatayo o makakilos ng normal. Simula noon sa pagtitinda ng ice candy siya umaasa ng mapagkakakitaan. Hinarap lang po sa akin yung kababayan ko, nag-deliver po niyan. Sabi sa kapatid ko, may tindahan kasi kapatid ko rito. Sabi niya sa kapatid ko, ba't di ka magtinda ng buko salad ng ice candy? Tapos sabi ng kapatid ko, kuya, ba't di ka magtinda? Wala ka naman lang. Sige, ang ginagawa kasi ayun din ako naman dito, nakasa wheelchair lang ako po. Tsaka, siyempre, sa hirap din ng buhay natin ngayon, kaya natin kumayod din, di ba? Mahal lang mabilihin. Pero ngayon, mag-iisang buwan na siyang hindi makapaghanap buhay dahil gustuhin man daw niya, ginagawa ang kalsada sa labas ng kanyang bahay. Ay wala, zero balance ako ngayon kasi nakita niyo pa ko ginagawa, hindi ako makalayas, hindi ako makalabas, hindi ako makapaghanap buhay. Ay, yung problema sa akin dyan, yung mga lubak-lubak na daan, yung mga butas-butas, yan problema kasi naka-wheelchair ako eh. Yung mga butas-butas na kalsada, yan problema ko. Para kay Albert, gustuhin man daw niyang makahanap ng mas maayos na hanap buhay. Ilang beses na rin siyang nabigo sa mga sinubukan niyang applyan. Ayon sa National Council of Disability Affairs, may tuturing ng nasa marginalized sector o pinakamahirap na sektor ang mga PWD. Pero may mga batas para maprotektahan ang kanilang mga karapatan. We have a law, Republic Act 10524. Yung batas na yan, naglalayon niya na 1% of all government offices, lahat ng government offices, at least 1% mag-employ ng persons with disabilities. Sa naman, sa private sector, at least they are encouraged ng 1%. Now, bakit marami pa rin walang trabaho? Number one is eligibility. So, technically, hindi sila nakapag-aral. Sa kabila ng mga batas na sinisiguro ang patas na oportunidad para sa mga PWD, patuloy pa rin nilang hinaharap ang diskriminasyon at panghuhusga. Nasa kamay ng pamahalaan at ng lipunan na matulungan silang makapamuhay ng normal at kapantay ng bawat mamamayan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Sa murang edad na 13 taong gulang, may 8 buwang gulang na anak na si Christine. Hindi niya tunay na pangalan. Wala kang kaalam-alam tungkol sa sex education. Kapag ang isang lalaki at isang babae, kahit na nasa batang edad, pag sila'y nagsama, nagsiping, pwede yung magresulta sa pagbubuntis. Wala po. Lumalayo na lang po kasi minsan si mama po, sinasabihan ako na umiwas po ako, baka mamaya maulit na naman yung mga nangyari na ganun dahil sa mga friends na ganun.
Pero bago pa man isilang ang kanyang baby, iniwan na raw siya ng dating nobyo. Kaya kailangan niyang magbanat ng buto para mabuhay ang anak. Sa pagtitinda ng sampagita, kinukuha ni Christine ang pambili ng gatas ng sanggol. Sa pakikipag-usap namin kay Christine, sa patnubay ng kanyang magulang, halatang wala pa siyang umuwang sa dala niyang responsibilidad. Parang ano lang po, panaginip lang po kasi sa akin lahat na ano. Pagkagising ko, meron na po kong anak. Hindi na po namin siya pwedeng ipaampon or ipamigay kasi parang pwede po kami makasuhan pag ganun na ipapaampon mo yung anak mo tapos or ibebenta mo. Sinisisi mo yung sarili mo na bakit ka nagpabuntis. Kumikita siya ng 200 piso sa buong araw sa pagtitinda ng sampagita. Minsan, 8 po or 9 ako nang umaalis dito tapos mag-aalauna na po ako umuwi. Kapag ka umaalis ka at nagtitinda ka ng sampagita, sino yung nag-aalaga sa iyo? Si mama po, pag tulog po yung dalawang kapatid tapos yung anak ko lang po yung gising, siya po yung nagbabantay. Nang tanungin namin kung ano ang pangarap niya para sa anak, Hindi ko pa po napagdesisyonan yun kasi hindi pa po ako ready, parang hindi ko pa po para siyang tanggap, ganun. Kasi bata pa lang po ako, hindi pa ako sanay maging nanay po eh. aminado naman ang kanyang ina na hindi niya nagabayang mabuti ang anak noon. Hindi ko po siya nagabayan doon sa kasi ako po, dito rin po ako sa bahay nun kasi may inaalagaan nga po ako. Yung anak kong 1-year-old. Pero kung lagi po akong kasama ng mga yan, magtinda, hindi po siguro mangyayari yun kasi mababantayan ko po siya. Sa kahabaan ng kalsada sa Viluna, araw-araw makikita ang 16 na taong gulang na si Maria, hindi niya tunay na pangalan. Minamaneho niya ang kanyang sidecar na ginagamit sa pangangalakal ng basura. Kasama niya ang kanyang 1 taong gulang na anak na si Sofia, hindi rin niya tunay na pangalan. Grade 4 at 15 anyos si Maria nang mabuntis ng kanyang nobyo na 19 anyos noon. Dito lang din po kami kumuha ng kakainin namin, tapos panggatas po niya. Ano yung naging takbo ng buhay mo? Ba't umabot ka sa ganitong sitwasyon? Kung nga po akalain na magkakanak po ng itong oras sa maaga. Hindi ko naman po naisipan na kalaglag po talaga siya. Kasi first baby ko po kami. Oo, tama din naman yun. Umi-extra bilang construction worker ang asawa niyang si Ruel. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nung araw na makilala namin si Maria. Sa FB po. Nag-chat po kasi sa akin sabi niya, taga saan ka? Sabi ko, taga Nia po. Tapos gulat na rin po ako, nandito na rin po yung magulang niya. Dahil wala naman siyang mapag-iwanan sa anak, napipilitan siyang isama ang sanggol sa pangangalakal. Dito po kayo magkapatid, dapat na babae, may mga anak na po kami lang. 16, 17, 18, 19. Araw-araw silang nakikipagsapalaran sa mapanganib na kalsada. Nang makahanap ng tambak ng basura, nagsimula ng mangalakal si Maria. Hanap niya ay lata, plastik, karton at iba pang uri ng kalakal na pwedeng maibenta. Nakapagod din po ako. Siyempre, inisip ko rin po. Magkasakit po yung anak ko, mainit, umuulan po. Kasama ko po rin po siya mga lakal. Wala rin po kasing kami naasahan, mabantayan. Matapos ang 6 na oras niyang pangangalakal, dinala niya ang naipon sa junk shop. Bet, ulan po yung sibak lang po kalakal ko eh. 5 kilo. Ay, ito na po na yun. Andali lang ha. Ano ang naging epekto sa'yo sa buhay mo nung nagkaroon ka ng anak sa batang edad? Hirap lang po talaga eh. Minsan po kami kakain. Malaki rin daw ang epekto sa ekonomiya ng teenage pregnancy. Ayon sa National Economic Development Authority, 42 billion pesos ang nawawalang kita taon-taon sa gobyerno dahil sa maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Dahil sa pagkakaroon ng anak, maraming teenage mothers ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi rin sila nakakahanap ng maganda at disenteng trabaho at kita. Pag teenage pregnancy, marami ang nagiging factors. Lack of proper and yung reliable, valid na education about
sexual, reproductive health, societal pressure, siguro from their friends. Kung nagde-date ang isang friend nila, maaring sila din makikipag-date na rin sila para maging in sila doon sa kanilang grupo. Another naman is maaring lack of supervision, parental guidance. Kaya ang iba, siguro sa tahanan nila ay medyo chaotic, maraming problema. Susunod, Dati po nung nasa kalsada po kami, nagkakasakit siya araw-araw. Ito naman ay kinaalarma ng PSA. Pabata ng pabata ang mga nabubuntis. Yan yung may mga edad 10 years old hanggang 14 years old. dumating na rin ang kanyang asawa mula sa trabaho. Naglatag na sila sa kalsada para dito magpahinga. Dahil nasa labas kayo naninirahan, exposed kayo sa elemento, init, ulan, tapos may bata pa kayo, anong epekto nun sa kanya? Dati po nung nasa kalsada po kami, nagkakasakit siya araw-araw. Di mga ilang buwan, magkakasakit po siya ulit. Hirap man, hindi raw nawawala ng pag-asa na mabibigyan ng magandang buhay ang anak. Hanggat sa kaya ko, mag-aaral siya na mag-aaral. Hanggang sa matapos, mapagtrabaho. Hanggang sa magkaroon siya ng magandang pamilya. May pagmamalaki niya. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang bilang ng mga kabataang edad 15 to 19 na nabubuntis. Mula 8.6% noong 2017, bumaba ito sa 5.4% nitong 2022. Pero ito naman ay kinaalarma ng PSA. Pabata ng pabata ang mga nabubuntis. Yan yung may mga edad 10 years old hanggang 14 years old. Ang teenage pregnancy is a national problem. Number 1, yung ating comprehensive sex education. Ito ay dapat naglalaman tungkol sa reproductive health, sa contraception, o sa mga relationships. At dapat ang comprehensive sexual education ay age-appropriate at accurate. Pangalawa is access to reproductive health services. Yan ang kailangan natin, yung access dapat readily available. Open communication and support. This open communication and support should come from the trusted adult. Sa oras na ang isang bata ay maging ina, tuluyang magbabago ang buhay niya. Maraming pangarap ang pwedeng maglaho. Kaya sana magabayan silang mabuti hindi lang ng kanilang mga magulang, pati na rin ng pamahalaan. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.